ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaletra, sana nagustuhan nyo ang bagong style natin ng pag-edit ng video. Ginawa ko po ito para less hostile sa pagre-record. Samantala, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa ginawa kong story na pinamagatang Promises in the Wind. Bago ang lahat, please subscribe, like and hit the notification bell para updated po kayo sa mga ilalabas kong bagong video. So hindi na po natin patatagalin to. Let's do this! Way back 2002. May isang dalaga na nagngangalang Faith na namumuhay sa isang simpleng baryo. Ang mga magulang niya ay sina Pedro at Ancita na namamasukan naman sa hasyenda ni Don Charles na siyang namamahala at may-ari ng naturang lupain. Sobrang bait nito sa pamilya nila Pedro dahil kahit hindi niya ito kaano-ano ay nagkusang loob siyang pag-aralin si Faith sa isang pribadong paaralan na labis na pinagpapasalamat nilang mag-asawa dahil sa kulang ang kanilang pera para pag-aralin ang kanilang anak. Maagang gumigising si Faith upang hindi mahuli sa inupahang sasakyan ng kanilang amo upang maghatid sundo sa kanya sa paaralan, ganun kabait si Charles sa kanila. Tuwing hapon naman pagkatapos ng eskwela ng dalaga ay nagtutungo ito sa bahay nila Charles upang tulungan ang kanyang mga magulang sa trabaho. Gusto din kasi nitong kahit paano ay makabawi man lang sa kabutihan ng kanilang amo kaya kahit hindi payag si Charles sa nais ng dalaga na tumulong ay ipinipilit din niya ito. Sumang-ayon na lang si Charles ngunit binigyan siya nito ng kondisyon na kung maari lang ay pagkatapos na lang ng kanyang eskwela ay saka siya tumulong sa pagpapakain ng mga alagang hayop sa hasyenda. Maimpluwensyang tao si Charles at ang kanyang asawang si Samantha. At dahil sa kanilang natural na kabaitan at katayuan sa buhay ay madami silang naging tauhan. Kasama na ang pamilya nila Faith. Araw-araw ay ganun ang nagiging takbo ng kanilang buhay. May kaibigan si Faith na ang pangalan ay Raymond. Isa itong kababata ni Faith at kasama niya sa pagpasok sa eskwela. Bessie, ang swerte nyo talaga sa amo nyo, biruin mo nakuha niyang pag-aralin ka. Anito sa dalaga habang nakasakay sa tricycle pauwi sa kanila. Naku, kaya nga Bessie buti na lang talaga at sila ang naging amo namin, tugon naman nito sa kaibigan. Balita ko ay namamasukan ka na din sa kanila tuwing uwian galing school. Tanong ni Raymond dito, Bessie, pinilit ko lang din sila Gusto ko din kasing makabawi kahit konti sa mga naitulong niya sa amin, tugon niya sa kaibigan. House of Charles. Andito na pala ang anak natin, how's your school nak? Tanong nito kay Daniel, okay lang naman dad yun nga lang tambak ang mga schoolworks, nakasimangot na tugon nito kay Charles, naku naman, ganyan naman talaga ang nag-aaral nak. You need to finish your study case ikaw ang magmamana ng buong hasyenda, sermon nito kay Daniel. Daddy, I'm tired, can I get some rest for now? Saad ng binata sa kanyang anak at pumasok na nga ito sa kanyang kwarto. Sir, saan ko po pwedeng ilagay yung mga natirang pagkain ng mga pato? Biglang saad ni Faith sa kanyang amo, dahilan para magulat ito, kabayo, ano ba yan? Nakalagulat ka naman Faith, tugon nito sa dalaga, dyan na lang sa storage room natin. Ako na bahalang magpahilera niyan mamaya. Dagdag pa nito. Pasensya na sir di ko po sinasadyang gulatin kayo. Nakayukong saad ng dalaga sa kanya. Okay lang yun, malalim lang kasi talaga yung iniisip ko, nga pala, kumusta ang pag-aaral mo? Tanong nito sa kanya, okay na okay po, syempre ginagalingan ko po masiglang tugon niya kay Charles. Well, good to know, and always remember kapag kailangan mo pa ng mga gahamitin sa school mo, feel free to tell me. Nakangiting tugon naman ni Charles rito. Naku sir, masyado nang nakakahiya yon, pero maraming salamat po sa mga tulong nyo sa akin, at sa pamilya ko, mangiyak-ngiyak na saad ng dalaga sa kanyang amo. Ibinaba ni Faith ang mga natirang pagkain ng pato sa storage room at tuluyan na ngang umalis. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay tinulungan niya naman ang kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay. Malapit na magdilim ng mga oras na yon, kaya nang matapos niya sa mga dapat gawin ay agad niyang kinuha ang kanyang mga libro upang pumunta sa bundok. May puno doon kung saan may nakakabit ang isang duyan at doon niya napagpasyahan na magbasa at magpahinga. Siya lang ang nakakaalam ng lugar na yon at wala siyang balak na ipaalam yun sa iba.
Dun siya pumupunta tuwing may problema siya, o kaya naman ay gusto niyang mapag-isa. Tanaw dun ang view ng araw na malapit ng lumubog at lagi niyang pinagmamasdan iyon tuwing dumidilim. Kinabukasan ay pumasok na si Faith sa eskwela. Di niya kasama noon si Raymond dahil may mga inaasikaso ito sa kanilang bahay. May 3 lalaki na lumapit kay Faith at akmang hihipuan ito ng biglang. "Hoy! Subukan niyo siyang galawin, ako yung makakalaban niyo," sigaw ni Daniel sa mga ito na dahilan para kumaripas sila ng takbo. "Are you okay, miss?" Tanong niya rito pero hindi sumagot si Faith dahil hindi niya ito naintindihan. "Pasensya na, Ginoo, ngunit hindi ko maintindihan ang inyong tinuran." Saad nito habang nakayuko dahil nahihiya. Ang sabi ko, ayos ka lang ba?" Tugon ni Daniel sa dalaga. "Oo, Ginoo, maraming salamat sa pagsagip sakin." Saad naman ni Faith rito, "Hatid ko na kita sa inyo," pag-aaya ni Daniel sa kanya. Sa una ay ayaw pumayag ng dalaga pero kalaunan ay sumama na rin ito sa kanya. "Ang ganda talaga ng view dito ng sunset, love. I feel refreshed," bulalas ni Daniel kay Faith habang nakasandal sa kanyang balikat. "Oo nga, mahal, kaya nga lumalagi ako dito tuwing bago magdilim dahil gustong-gusto kong masilayan ang takip silim," tugon naman ng dalaga sa kanya. "Sana lagi tayong ganito at sana hindi na tayo magkahiwalay." Dagdag pa nito, "Pangako, Faith, hindi kita iiwan at palagi akong nasa tabi mo," saad ng binata kay Faith pagtapos ay hinalikan niya ito sa labi. Tinititigan nilang dalawa ang sunset nang biglang nagring ang cellphone ni Daniel. Nilakasan niya ang volume nito upang marinig ni Faith ang kanilang pag-uusap. "Daniel, kailangan mong bumalik sa Amerika at dun ipagpatuloy ang pag-aaral mo," saad ni Samantha na nasa kabilang linya. "No, I don't want, nandito ang inspirasyon ko at mahal ko siya," tugon ng binata na nabigla sa sinabi ng ina. "Yeah, I know, pero kailangan mong gawin yon. Isa pa, babalik ka naman," saad ni Samantha. At sa kapin hashtag ang tawag. Labagman sa kanyang kalooban, ay sinunod na lang nito ang utos ng kanyang ina. Makalipas ang 1 linggo ay nagtungo si Daniel sa burol at naabutan niya dun si Faith na nagduduyan. "Anong ginagawa mo dito? Di ba ngayon ang alis mo papuntang US?" Bungad ni Faith sa kanya, "Love, gusto ko lang magpaalam sa'yo, pansamantala, babalik din naman ako agad," malungkot na tugon nito sa dalaga. "Ano pa nga bang aking magagawa? Hindi pwedeng hindi mo sundin ang utos ng iyong ina," naluluhang saad ni Faith sa kanya. "Pangako, babalik ako," bulalas ng binata sa kanya. Niyakap si Faith na di na mapigilan ang paghagulgol. "Aasahan ko yan," huling saad ni Faith bago tuluyang umalis si Daniel upang mag-flight. Pag-alis ni Daniel ay sobrang nalungkot si Faith. Lumipas ang ilang linggo ay nagpatuloy nga sa pag-aaral ang dalaga, at dahil nga sa hindi ito marunong gumamit ng cellphone, ay nagpapdala na lang si Daniel ng liham sa papel na siyang binabasa ng dalaga. Madaming nagkakagusto kay Daniel dahil hindi lang siya gwapo at matipuno kundi matalino rin ito at madiskarte. Isa na dito ang kaibigan ni Daniel na si Eliana. Matagal nang gusto ni Eliana ang binata, ngunit hindi niya magawang ipagtapat ito dahil alam niyang may nobya na ang binata. Isang araw nakaisip silang magkakaibigan na painumin ng maraming alak si Daniel. At dinala nila ito sa apartment na inuupahan ni Eliana para isakatuparan ang naturang plano. Dahil sa kalasingan ng binata, ay hindi nito namalayan ng halkan siya ni Eliana. Kinuhanan naman ng kanyang kaibigan ang ginagawa ni Eliana kay Daniel at siyang ipinadala sa kaibigan ni Faith na si Raymond. "Bessie, nakita mo na ba ang ginagawa ng boyfriend mo sa US?" saad nito at ipinakita ang video. Hindi ito totoo." Tugon ng dalaga at tumakbo ito sa burol. Kinaumagahan ay nagising si Daniel na walang kahit anong suot sa katawan. Nakahiga ito kasama si Eliana at nakayakap pa ito sa kanya. "What the fuck, Eli? What have you done?" bulyaw nito sa kanya dahilan upang magising ito. "Good morning, Mr. Daniel, you are mine now." Nakangiting tugon ng dalaga sa kanya, "No. Let me get out of here, ayoko sayo at kahit kailan ay hindi ako mapapasayo." Saad ni Daniel at mabilis na bumangon at nagbihis upang lumabas ng apartment. Nagsulat siya ng isang liham at ipinaala yun kay Faith. Narito ang laman ng liham. "Mahal ko, hindi ko ginusto ang nangyari. Nalasing ako ng mga panahong iyon. Hinding-hindi kita magagawang lokohin at sana mapatawad mo ko." Pagdating ng sulat na yun kay Faith ay nilukot lamang niya ito dahil sa sama ng loob.
Pumunta siya sa kanyang silid at nagsulat din ng liham. Narito ang laman ng liham niya. Mahal kong Daniel, huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa iyo at sa anumang nagawa mo. Mag-iingat ka palagi at sana ay maging masaya ang inyong pagsasama ng bago mong nakilala. Mahal na mahal kita. Yun ang huling sulat na ipinadala niya kay Daniel. Nagkabunga ang nangyari sa kanila ni Eliana. At kahit labag sa loob ni Daniel, ay pinakasalan niya ito sa isang simbahan. Samantala, nang malaman yun ni Faith ay tila ba nawala ito sa sariling katinuan. Naglalagi na lang ito sa kanyang kwarto at hindi na kumakain kahit anong pilit ng kanyang mga magulang. Isang araw ay nagsulat siya ng isang liham at iniipit ito sa libro. Pagkatapos ay umalis ito ng bahay at nagtungo sa bundok. Ang lugar kung saan doon nakalagay ang isang duyan. Babalik ka mahal ko, babalik ka, nangako ka sa akin. Paulit-ulit niya itong binibigkas habang nakapo sa duyan. Ang dating malago at makintab niyang buhok, ngayon ay ilaba pinagbahayan na ng mga kuto. Ang dating malaporselana niyang balat, ngayon ay punong-puno na ng sugat at napakadumi na. Ang kanyang bestida na regalo sa kanya ni Daniel na lagi niyang suot ay punit-punit na at nangingitim na sa mancha. Hindi ko ito tatanggalin sa aking katawan dahil ikaw ang nagbigay nito sa akin, mahal ko. Sambit ng dalaga habang umiiyak at nahaplos ang kanyang bestida. Ilang buwan pa ang nakalipas ay nagpa siyang umuwi sina Daniel at Eliana kasama ang kanilang anak. Pagdating pa lang sa airport ay tila kakaiba na ang pakiramdam ng binata, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagbiyahe. Nakauwi nga sila sa hasyenda at agad na pinuntahan ni Daniel ang bundok kung saan lagi silang magkasama ni Faith. Nakita niya roon ang isang dalaga na sobrang puti ng bestida, maayos at nakalugay ang buhok habang nagduduyan. Niyakap niya ang babae sa likuran nito sa pag-aakalang si Faith nga ang kanyang nakita. Naupo si Daniel at isinandal ng dalaga ang ulo nito sa kanya. Mahal ko, narito na ako. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Saad ni Daniel. Maraming salamat at tinupad mo ang iyong pangako, anito sa malamig na boses. Pinagmasdan ng dalawa ang sunset gaya ng dati nilang ginagawa. Nang magdilim na ang paligid ay nagpasya ngang umuwi na si Daniel sa kanila at nadaanan niya sa kalsada ang bahay nila Faith. Magandang gabi po, kasama ko si Faith kanina at ang sabi niya sa akin ay mauna na daw po akong umuwi at iwan muna siya sa bundok, mahabang paliwanag niya sa nanay ni Faith. Nagparamdam sa iyo ang anak namin, Daniel. Magdadalawang linggo na siyang patay. Tugon naman ni Nanay Ansita na di mapigilang mapaluha dahil sa natuklasan. Ha? Hindi maaari, Nay. Nangako siya sa akin na hihintayin niya ako. Bulyaw ni Daniel sa kanila habang nag-uumapaw na ang mga luha sa mata. Ginawa niya yan. Ilang buwan siyang hindi umuwi dito at namalagi lang sa bundok. Hindi na din siya kumain nang malaman niyang ikakasal ka na sa iba, nagbigti siya, Daniel, at dahil yun sayo. Mahabang paliwanag naman ni Tatay Pedro. Humahagulgol na umalis ang binata. Malalipas ang 3 taon at patuloy pa rin sa pagbisita sina Daniel at Eliana sa bundok kung saan nakalibing si Faith. Mommy, look at that pretty girl waving at me. Nakangiting saad ni Damdam, ang anak nila Daniel at Eliana. That's your Tita Faith, anak, binabantayan kanya from heaven. Nakangiting tugon ni Eliana sa kanya at sabay silang tumigala sa langit. Maraming salamat, Faith, mahal ko. Saad ni Daniel habang nakaupo sa duyan na nasa tabi ng puntod ni Faith. The end?